Paghahanda naman sa Bagyong Paulo ng OCD Cagayan ang ating tatalakayin kasama si Regional Director Leon Rafael ng Office of Civil Defense Region 2. Director Leo, magandang tanghali po. Magandang tanghali si Kuweng at sa lahat ng sumusubaybay sa iyong programa po. Director, ano po yung kasalukuyang sitwasyon at forecast ng Bagyong Paulo para sa Region 2 batay sa monitoring ng OCD? Si Kuweng, kahapon ay nagkaroon kami ng PIDRA o tinatawag nating pre-disaster risk analysis at tataak nga naman yung Bagyong Paulo at dadaan din dito sa bandang timog ng Cagayan Valley. So, ang tumbok niya ay ang Aurora, subalit malamang ay tatama rin siya sa timog ng Isabela, sa lalawigan ng Quirino at lalawigan ng Nueva Vizcaya dito sa lambak ng Cagayan Asikwen. Sir, naglabas po ng storm surge warning ang Pag-asa kung saan kabilang ang ilang lalawigan sa Region 2. Ano po ang mga inisyatibo po ng OCD para tiyakin ang kaligtasan ng mga residente sa mga lugar na posible pong maapektuhan? Director Nicolette, kagaya na sabi ko niya, nagkaroon kami ng PIDRA at inaasahan namin yung storm surge, lalong-lalo na dito sa may bandang silangang bahagi ng Lambak Cagayan, yung mga sa probinsya ng Isabela. So natanong na nga nito nung PIDRA mo namin. At ang bilang paghahanda ay sinabihan na yung mga ating mga kababayan na nandito sa gilid ng Pacific Ocean na medyo lumagay na po sa mga sa ligtas na lugar. Kasi inasahan po na by that time is magkaroon ng high tide is lalong tataas pa po yung level ng ating tubig pagka nagkaroon ng storm surge sa mga lugar na ito. Sir, kumusta naman po yung coordination ninyo sa DSWD para naman sa mga naka-preposition na family food packs at non-food items sa mga strategic areas ng Region 2 bago pa man tumama ang bagyo? Yes, sa Kuweng, alam naman natin na dumaan si Bagyong Nando dito sa amin at marami rin nabigyan ng mga kababayan natin ng mga family food pack. Sa ngayon, nagre-replenish na naman ang DSWD. Ito po ay bilang paghahanda hindi lamang dito sa Bagyong Paulo, kundi sa mga darating pang mga tropical cyclone dito sa atin sa bansa. Kasi inasahan natin na meron pa tayong mga nalalabing mga 10 pa siguro bago magtapos yung taong 2025 as it were. Director, sa usapin naman po mga evacuation centers, ilan po ba yung mga inihanda sa ngayon sakali man pong kakailanganin? Sa ngayon, Director Nicolette, ay lahat ng available na evacuation centers dito sa Region 2 ay pinagkahanda namin. Kasi hindi natin masabi kasi yung cone of uncertainty ng Bagyong Paulo ay medyo malaki-laki rin na sabi nga doon sa PIDRA namin kahapon ay pwede pa rin umabot doon sa kaduluhan ng probinsya ng Cagayan. Kaya lahat po ng mga evacuation centers, lalong-lalo na sa mga LGU namin, ay pinakahanda po namin para sa kung sakaling matamaan man sila ay nakahanda na po yung ating mga local government units, Director Nicolette. So, bahagi po niyan siyempre yung koordinasyon ninyo sa OCD Region 2, sa mga LGU at saka sa local DRRMCs. Meron po ba kayong mga naka-standby na response team na nakatalaga sa mga area na pwede talagang daanan ng bagyo? Yes, Kuweng, hindi lang sa ngayon, kundi gaya na sabi ko, palaging tumbok sa amin dito sa Lambak ng Cagayan. Kaya tuwing may mga ganito tayong sitwasyon ay nakahanda po ating mga local government units. Gaya ng nasabi ko, pwedeng dadaan dito sa katimugang bahagi ng Cagayan Valley. So, kaya yung ating mga local government units at DRRMOs sa mga lugar na ito ay nakantabay po. At ang tagubilin ko po naman ay sa mga iba't ibang LGUs na hindi maapektuhan ay dapat magkanda rin upang tulungan yung ating mga kababayan dito sa Lambak ng Cagayan na tumulong po sa kanila.
Director, paano naman po tinitiyak na naipararating po ng maayos at mabilis ang mga babala at mga anunsyo po sa mga komunidad, lalo na po doon sa mga malalayo na pong mga barangay? Tama ka dyan, Director Nicolette, kasi yun yung mga maging challenge natin, yung maparating sa mga lalayong barangay. Sa ngayon po, ang katuwang po namin ay yung ating mga uniform personnel, yung ating mga local government units, yung ating mga barangays. At sa mga hindi po naabot ng social media po ay ginagamit po namin yung sinasabi nating bandilyo. So naglilibot po yung mga ating mga barangay officials at yung kasama po yung mga uniform personnel natin upang sabihan po yung ating mga kababayan tungkol sa mga nalalapit na bagyo at yung kanilang dapat paghandaan po. Okay sir, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan sa Cagayan Region hinggil sa Bagyong Paulo. Salamat si Kuweng at sa aking mga kababayan sa Lambak ng Cagayan, huwag po tayo pakampante at kahit nasa dahil malaki po yung cone of uncertainty, yan ang sinasabi ko, dapat nakahanda tayo palagi, lalo na yung mga nandyan sa mga gilid ng Cagayan River at saka yung mga landslide prone areas natin. Dapat po lumikas na po kayo sa mas ligtas na lugar habang may panahon pa po at bago dumating yung pag-uulan dito sa atin sa Lambak ng Cagayan. Keep safe everyone, palagi pong antabayanan yung mga updates ng ating pag-asa ng NGB at ng NIA Mariis tungkol sa kalagayan natin dito sa Lambak ng Cagayan. Maraming salamat, Asik Wing. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Regional Director Leon Rafael ng Office of Civil Defense Region 2.